Nakatuto kami. Magandang hapon po. Isa na namang sasakyan ang nahulikam na nag-counterflow sa Skyway. At bago pa gumulong ang investigasyon, agad ipinag-utos ng Transportation Department ang habang buhay na pagkansela sa lisensya ng driver. Nakatutok si Von Aquino. Sa kuhang ito ng CCTV, pasado alas 3 kanina madaling araw, makikita ang sasakyang ito na sinasalubong ang iba pang mga sasakyan sa opposite lane ng Skyway sa bahagi ng Bikutan sa Parañaque. Sa isa pang kuha, makikitang nagpa-flash pa ito ng kanyang headlight habang nagka-counterflow. Sa report ng Regional Highway Patrol Unit NCR at SLEX Sub-Office, umakyat sa Skyway Elevated Doña Soledad Toll Plaza northbound ang driver. Pero habang tinatahak nito ang northbound, nakakita umano ito ng bukas na steel bollard sa middle lane at lumipat sa southbound. Dito na siya nakita ng Skyway personnel. Nahuli ang driver sa Skyway Elevated sa harap ng Taguig Pateros Hospital. Inisyuhan siya ng violation receipt o temporary operator's permit para sa reckless driving at illegal counterflow. Sinabi ng driver sa Skyway personnel na akala nito'y pwedeng mag-counterflow. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nag-counterflow ang driver matapos mag-U-turn sa Bikutan exit sa bahagi ng Doña Soledad. May sinasabi na nawala siya. Pero based dun sa CCTV footage ng Skyway, nag-U-turn siya illegally dun sa exit So ibig sabihin, kung nag-U-turn ka, alam mo yung ginagawa mo, hindi yung basta-basta ka na lang nawala Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, nag-issue na ng show cause order ang LTO at sisimulan na ang investigasyon nito bukas. Pero bago pa man yan, iniutos na ni Secretary Dizon ang perpetual revocation ng lisensya ng driver. Kung ipatutupad, hindi na siya pwedeng magmaneho habang buhay. Hindi natin pwedeng palampasin. So, ito na yung ating inutos sa LTO. Kailangan mag-set tayo ng example dito na hindi pa pwede itong mga ganitong klaseng pang-aabuso sa kalye. Kasi potentially nakakamatay itong mga gantong mga awa ng Diyos, wag ang nangyari. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na hanapin ang driver para makuna ng reaksyon. Dati nang may mga nangyaring pag-counterflow ng sasakyan sa Skyway. Takaw disgrasya ito at nakamamatay pa. Paalala ng DOTR sa mga motorista, maging responsable, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat dahil buhay ang nakasalalay sa pagmamaneho. Privilege lang ang lisensya, hindi yung karapatan. Ibig sabihin, kapag hindi ka sumunod, pwedeng-pwede yung tanggalin sa'yo, yung pribilehiyong yan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Babala po mga kapuso, sensitibo ang susunod na balitang inyong mapapanood. Sa General Trias, Cavite, nahati po ang katawan ng isang lalaki matapos masagasaan ng kotse at makaladkad pa ng truck. Nakatutok si Jonathan Andal. Oh my God! Naputol yung katawan niya! Nahati sa dalawa ang katawan ng lalaking ito matapos masagasaan ng kotse at truck kagabi sa Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Bumaba noon sa bus ang biktimang konduktor at patawid na sana para gumarahe nang mabangga ng isang kotse at nakaladkad pa ng kasalubong na dump truck. Nahabol ng mga pulis ang kotse at agad inaresto ang driver. Hinahanap naman ang driver ng dump truck. Tumangging magbigay ng panayam ang General Trias Police at hindi rin kami pinayagang makausap ang sospek. Sabi ng kapitan ng barangay na nakakasakop sa lugar, hindi ito ang unang beses na may nadisgrasya sa naturang highway. Makikipagtulungan din kami sa aming LGU, tsaka sa provincial para magkaroon kami ng rumble strips. Pagdadagdag ho ng mga early warning device namin. Yun hong pagpapintura ulit ng mga panibagong pedestrian lanes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Isang nanay at kanyang sanggol ang nasawi sa pamamaril sa San Pablo, Laguna. Nasagip naman sa Zamboanga City ang halos 40 biktima ng human trafficking na umano'y ipupuslit sa backdoor palabas ng bansa. Ang iba't ibang krimen sa bansa sa pagtutok ni Jonathan Andal.
Sa loob ng wooden hull cargo vessel na paalis sa Zamboanga City, nadatna ng Anti-Trafficking Task Force ang nasa 38 individual, kabilang ang 4 na menor de edad. Sa pamamagitan ng backdoor o pagdaan sa Tawi-Tawi, dadalhin na raw sana sila sa Sabah pero naharang sila ng mga otoridad. 8 babae raw ang may hawak na pasaporte at may tourist visa papuntang China. 4 daw ang umaming magtatrabaho bilang domestic workers. 3 suspect na umunoy recruiters ang kasama. Ayon sa Department of Migrant Workers Region 9, nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa human trafficking kaya minanmanan nila ang grupo. Nasa kustodiya na ng DSWD Region 9 ang mga biktima. Ilan sa kanila planong sampahan ng reklamo ang mga recruiter. Sa San Pablo City, Laguna, pinagbabaril sa inuupahang bahay ang 30 anyos na babae at ang kanyang 7 buwang sanggol. Parehong nasawi ang mag-ina. Sugatan ng 58 anyos na ina ng biktima habang ligtas ang kanilang kasambahay. Ayon sa pulisya, biglang pinasok ng isang armadong lalaki ang bahay at pinaputokan ng mga biktima na nooy naghahapunan. Posibleng planado raw ang pagpatay dahil may mga nagpabalik-balik na nakamotorsiklo sa lugar. Natagpuan din ang ginamit na direhistradong motorsiklo sa katabing barangay. Ayon sa kapatid ng biktima, wala silang alam na kaaway o personal na kaalitan ng biktima. Arestado sa isang operasyon sa Cotabato City ang 38 anyos na babae at kanyang 16 anyos na anak. Nakuha sa mag-ina ang 10 pakete ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit 3 milyong piso. Nakatakdang i-turnover sa CSWDO ang minor de edad habang sasampahan ng reklamo ang ina. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Namahagi ng doxycycline sa mga residente ang mga otoridad sa Navotas bilang pangontra sa leptospirosis. Paalala naman po ng DOH, dapat mayroong reseta ng doktor bago uminom nito. Nakatutok si Jamie Santos. Bukod sa food packs at gamot, kasama ring ipinamahagi ng mga tauhan ng barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navotas sa mga residente ang 4 na tableta ng doxycycline. Utos daw ito ng Navotas City Health Office para sa mga lumusong sa baha. May kalakip na leaflet na may gabay sa tamang pag-inom. Ipinaliliwanag din ng barangay health worker at nurse na preventive measure daw ito laban sa leptospirosis. Yung 2 gamot, sa ano lang yung paglusong. Pero pag may sugat po, good for 5 days ang bigayo po. Pero yung bawat po magki-claim ng yung ating may mga staff, tatanungin po natin kung lumusong or hindi po. Iyan po kailangan inumin lang kapag nalusong sa baha. At lalo't may sugat. Isa sa mga nakatanggap ng food boxes at gamot si LC. Hindi raw niya naiwasang lumusong sa baha kamakailan. Hindi ka kikita, hindi ka kakain kapag di ka lumusong sa baha. Mahirap din kapag tinamaan ng leptospirosis, sakit na karaniwang nakukuha sa ihi ng daga, lalo na kung nahahalo ito sa baha. Ayon kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, kapag may sintomas gaya ng kaunti lang ang ihi, pananakit ng katawan at binti at pamumula ng mata, agad magtungo sa ospital dahil wala itong mabisang lunas sa bahay. Pag meron ka ng ganung sintomas, that's more or less moderate to severe na yan eh. So, kailangan mo ng antibiotic niya na ipadaan sa swero. Kung malayo kayo sa hospital, or especially sa mga area na very low ang access, siguro by the time na mag-unang may mga sintomas na kayo, mga nag-lepto, alam niyo na tumugod, kayong pumupunta sa hospital, it will really take time pero mas maigi na magpunta na lang kaysa yung severe na. Bagamat doxycycline ang antibiotic na palaging ginagamit laban sa leptospirosis para sa mga lumusong sa baha, may sugat man o wala, paulit-ulit na babala ng Department of Health, dapat may reseta muna ng doktor bago uminom nito. Hindi kasi OTC o over-the-counter ang doxycycline at kapag mali ang pag-inom, pwedeng mawalan ito ng bisa at magdulot ng mas matagal o mas malubhang sakit. Nakadepende ang tamang pag-inom sa exposure o antas ng panganib ng taong lumusong sa baha. Sa ngayon, nasa 130 cases ng leptospirosis ang naitala sa San Lazaro Hospital nitong mga nakaraang linggo. 15 ang nasawi. Pero ang tingin ko dito, hindi ito aabot sa yung health emergency. If we are going to extend yung incubation niya na 3 weeks, mukhang meron pa rin tayong mga kaso next week, beginning next week, pero hindi na ganun kadami ito, pakunti-kunti na lang. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Matapos ang oil price hike, asahan ng rollback sa presyo ng petrolyo sa Martes. At sa tansya po ng kumpanyang Unioil,
piso at 30 sentimo hanggang piso at 50 sentimo ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. 50 hanggang 70 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ilan sa mga dahilan ng rollback ay ang pagtaas ng pandaigdigang supply ng langis at ang kawalan ng katiyakan sa polisiya ng taripa ng Amerika sa mga bibili ng Russian oil. Nagsama-sama ang mga estudyante at space science experts ngayong Philippine Space Week sa pangunguna ng Philippine Space Agency o PhilSA. At kabilang sa mga highlight ng exhibit, ang replika ng satellite para sa land and coastal imaging na target pong i-launch sa susunod na taon. At ang mga nadiskubring meteorite sa bansa. Nakatutok si Katrina Son. Mukhang simpleng mga bato pero lahat galing sa kalawakan. At dito sa Pilipinas bumagsak at natagpuan. Yan ang mga meteorite, gaya ng Pampanga meteorite, Bondok meteorite at Pongo meteorite. Mayroon pang meteorite mula sa buwan at sa planetang Mars. Tampok ang mga iyan sa ginaganap ngayong Philippine Space Week exhibit sa Quezon City. Sino-showcase namin yung 6 out of 7 Philippine meteorites. Parang ordinary rocks lang sila sa unang tingin, no? So ang ginagawa namin, sinashare namin kung ano yung significance nila, yung history nila. Bukod sa mga meteorites na makikita dito, makikita mo rin dito itong tinatawag nila na the original astronaut space pen. Ano nga ba ang kaibahan ng ballpen na to sa ibang mga ballpen? Yung ballpen kasi natin dito, pag binabaliktad mo, minsan hindi na nakakapagsulat, pero yung ballpen daw na ito, kahit bali-baliktarin mo man at nasa kalawakan ay makapagsusulat pa rin daw ito. Layo ng exhibit na ilapit sa mga Pinoy ang halaga ng pag-aaral at pagtuklas sa mga yaman at hiwaga ng kalawakan. To promote awareness on space science and technology, gusto nating i-highlight yung mga contributions ng mga Filipino scientists and engineers. Tampok sa exhibit ang ilang aerospace engineer mula sa Ateneo de Davao University at ang mga ipinanlaban nilang Philippine-made rockets, gaya ng Sibol rocket at Cyclab rocket. Proud daw sila na mapabilang sa International Rocket Engineering Competition sa Texas noong Hunyo. We were actually the first and still currently the only team joining this competition. It's something that could spark the future for Philippine aerospace, since right now I think we're focused more on satellite making and development. Must-see rin dito ang replika ng ilulunsad na satellite para sa land and coastal imaging. Itong satellite na po ito is target i-launch next year sa space. And yung mga applications niya ay for coastal monitoring, agriculture, national security, and disaster risk reduction and management. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Kita po sa drone shot na ito ng Philippine Coast Guard ang barkong nasa laot pa rin ng Siruma Camarines Sur. Ayon sa PCG, tumagilid ang barkong LCT Golden Phoenix matapos sumadsad sa dagat noong Huwebes, bunsod ng malalakas na hangin at alon. Walang nasaktan at ligtas ang lahat ng 13 Filipino crew ng barkong may kargang construction materials. Wala ring naiulat na oil spill o pagtagas ng langis mula sa barko, pero patuloy itong minomonitor. Sa dalawang magkaiwalay na insidente sa Bohol at General Santos City, truck ang bumangga sa tulay. Yan po ang mga disgrasya sa probinsya na tinutukan ni JP Soriano. Patay ang isang pahinante matapos maipit ng bumangga ang sinasakyang delivery van sa isang truck sa Cadiz City, Negros Occidental. Sugatan naman ang van driver. Ayon sa pulisya, biglang tumawid sa kalsada ang isang kalabaw at nasagasaan ng van. Dumiretso ang van sa kabilang lane at bumangga sa kasalubong na truck. Namatay din ang kalabaw. Sa Antequera, Bohol, isang truck na may lulang 5 pasahero ang bumangga sa isang tulay. Ayon sa pulisya, maghahatid ng Bermuda Grass ang truck nang mawalan umano ng kontrol sa preno ang driver, kaya bumangga sa Dorol Bridge. Dead on arrival sa ospital ang isang pasahero, habang ang iba ay patuloy na ginagamot sa ospital. Duguan at nakahandusay sa kalsada ang mga biktimang tumilapon mula sa isang pickup truck na bumangga sa gilid ng isang tulay sa General Santos City. Isang lalaking pasahero rin ang nahulog sa sapa, habang isang babaeng senior citizen ang dead on arrival sa ospital. Ayon sa pulisya,
Papauwi na mula sa isang resort ang mga sakay ng van pero may pumutok daw sa sasakyang hanggang nawalan ng kontrol ang driver. Tinitignan din ng pulisya ang anggulong overloading. Posibleng maharap sa ilang kaso ang driver na sinusubukan pang makuna ng pahayag, gayon din ang mga sakay nito. Sa Bambang, Nueva Vizcaya, bumangga ang isang pampasaherong bus sa isang pickup. Patay ang driver ng pickup matapos maipit. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang bus sa isa pang sasakyan kaya sumalpok sa pick-up na nasa kabilang linya. Nakikipag-ugnayan na raw ang kumpanya ng bus sa pamilya ng biktima na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tinatayang aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog kagabi sa isang bahay sa Quezon City. Nakatutok si Bea Pinlac. Pasado alas 4 kaninang madaling araw, ginising ng malaking apoy ang ilang taga-barangay Joaquino Zobel, Quezon City. Sumiklab ang sunog sa isang bahay. Sa lakas ng apoy, bumigay ang ikalawang palapag nito. Made of pan kasi yan, yung mga kahoy lang. Tapos makita naman natin yung structure is luma na, kaya mabilis pa yung pagkalat ng apoy. Tumangging humarap sa kamera ang pamilyang nasunugan. Maliban sa 2 sasakyan at mga passport, wala na raw silang naisalbang gamit mula sa sunog. Nagtamo ng first-degree burn sa braso ang 29 na taong gulang na lalaking anak ng pamilya nang subukan raw niyang magsalba ng iba pang gamit. Aniya may opisina at bodega rin sa bahay na ginagamit nila sa negosyo bilang supplier ng mga ilaw. Tinatayang aabot daw sa 10 milyong piso ang halaga ng pinsala. Ayon sa BFP, posibleng faulty electrical wiring ang sanhi ng apoy. Mag-aalas 5:30 na ng madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog na umabot sa unang alarma. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagpaabot na rin ng tulong ang mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Tingin ng isang dating maestrado ng Korte Suprema, hindi labag sa konstitusyon ang initiation proceedings sa impeachment na ginawa sa loob ng isang araw sa isang taon, tulad ng nangyari sa 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad daw kasi sa saligang batas na not more than once a year. Pero ibang tingin ng isang grupo. Nakatutok si Ian Cruz. Sa social media post si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, nagka-eureka moment daw siya tungkol sa definisyon ng one-year ban rule kaugnay sa impeachment proceedings. Batay sa saligang batas, walang impeachment proceeding ang maaaring i-initiate laban sa iisang opisyal more than once within the period of 1 year. Sabi ni Azcuna, hindi sinabing not more than 1 a year o hindi mahigit isa sa isang taon, kundi not more than once a year o hindi mahigit isang beses sa isang taon. Ang 4 daw na initiated complaints, ginawa ang initiation sa iisang araw na niya'y may tuturing na ginawa once o isang beses lang sa loob ng isang taon. Ibig sabihin daw, ang initiation proceedings na nangyari sa loob ng isang araw sa loob ng isang taon ay hindi umano labag sa Section 3, Subsection 5 ng Article 11 ng Konstitusyon. Ang rason daw ng once-a-year rule ay para malimitahan ang panahon na makukuha mula sa official duties ng ini-impeach na opisyal at ng Kamara. Ang multiple days daw ay kumukonsumo ng mas maraming araw, ngunit ang multiple o maraming reklamo na hinarap lahat sa loob ng isang araw ay kumonsumo lamang ng isang araw sa kasalukuyang mga kaso, kahit paraw gamitin ang new definition ng pag-initiate ng impeachment. Ang 4 na impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte ay initiated o pinasimulan sa isang araw ng sesyon ng Kamara noong February 5, 2025. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng iba pang legal luminaries at mga mambabatas ukol sa tila bagong definisyon ng initiation ng impeachment proceedings sa pananaw ni Azcuna. Pero ang National President ng Integrated Bar of the Philippines, sinabing ang kanilang posisyon ay ang umiiral na interpretasyon na not more than 1 a year kaugnay sa pagsimula ng impeachment proceedings.
Ito para maiwasan anya ang hindi kailangan o harassment complaint laban sa mga impeachable na opisyal. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ika nga ng marami, teamwork makes the dream work. Kaya ang kapuso couple na sina Dennis Trillo at Jenny Mercado may kakaibang take rito. Sa isang kwelang video, makikita ang tila pag-workout ni Dennis. Pero tuwing titigil o tatama rin siya, nandiyan naman si Jen para may ibang paraan para mang-motivate. Biro ng netizen, sisipagin ka talaga kasi kung hindi, matatamaan ka kay wifey. In the end, tila very effective naman ang kanilang fitness routine. Bumuhay na sa ako eh! Isang sawa ang lumingkis sa motorsiklo ng isang delivery rider sa Rosario, Cavite. Nadiskubre ang sawa nang ipatingin sa mekaniko ang motorsiklo dahil hindi raw maigalaw ng rider ang manibela at preno nito. Nagpasaklolo sila sa barangay Tanod at dahan-dahang naialis sa motorsiklo ang 3 talampakang sawa. Na-turn over na ang sawa sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Rosario. 3 sugatan sa pamamaril sa gitna ng Times Square sa New York sa Amerika. Pasado 1:00 ng madaling araw, biglang umalingaw-ngaw ang 3 putok ng baril at nagtakbuhan ang mga tao. Stable ang kondisyon ng 3 sugatan. Inaresto ang isang lalaking 17 taong gulang. Nakuha rin sa kanya ang isang baril. Ayon sa pulisya, pagkatapos ng pamamaril, nagkaroon ng sagutan ng suspect at isa sa mga biktima. Sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito kaugnay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sabi ni retired Associate Justice Antonio Carpio, dapat simulan agad ng Senate Impeachment Court ang trial. Sa tingin ng isang senador, hindi na magiging pahirapan kung muli itong bubuhayin mula sa archive. Nakatutok si Mav Gonzalez. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng House Prosecution Panel, question ngayon kung posible pa nga bang buhayin ulit ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos i-archive ng mayorya ng Senado. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, meron ng bill na in-archive noong 15th Congress at binuhay muli dahil sa boto ng 6 na senador. Ang Senate Bill No. 2756 tungkol sa armed synchronized elections na kalaunay naging batas noong taong 2011. Sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment ni VP Sara, sabi ni Senador Ping Lacson, tiyak na magmomosyon siya na buhayin muli ang na-archive ng Articles of Impeachment. Pero depende pa rin daw sa boto ng mayorya kung ano ang masusunod. Sa tingin pa ni Lacson, pinakamainam sana kung hindi na lang inaksyonan ng Senado ang ruling ng Korte Suprema habang may nakabimbing motion for reconsideration ng Kamara. Kung archive, at any time, kung halimbawa mabago yung liderato ng Senado at nagbago yung hihip ng hangin o kaya nagbago isip ng mayorya at naisipang i-pull out, anytime yun pwedeng i-pull out. Unless yung magiging ruling tong Korte Suprema will go one step further na sabihin nila na parang mandatory na kailangan mag-reconvene yung Senado at mag-trial. Si Senate Minority Leader Tito Soto, hindi raw kumbinsido na magiging pahirapan kung kailangang kunin mula sa archive ang Articles of Impeachment laban sa bise. Ang resulta sa botohan noong nakaraang linggo, 19-4 pabor sa pag-archive ng impeachment complaint. Kaya kung baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito, logical lang daw na talakayin na nila ang Articles of Impeachment. Sabi naman ni Senador Rodante Marcoleta, hindi na kailangang magbotohan pa sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito. Kung sakali, otomatikong magta-trial na raw sila. Kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan, merong 8 maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili, o edi pwedeng mabuhay yun. Ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Magiging automatic yon. Sa tingin ni retired Associate Justice Antonio Carpio, kung baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nito at sabihin constitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iiral na ang konstitusyon at dapat simulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis. Wala nang botohan yan because balik tayo doon sa
is this constitutional? Sinabi ng Supreme Court ngayon kung mag-reconsider sila, yes, constitutional. So balik doon sa provision. The same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi na rin aniya kailangang may senador na magmosyon pa para buhayin ito. Wala na. Of course, they will debate. Let's say the majority will say no, we will not revive it. Akyat ang prosecution sa Supreme Court. Sabihin nila, dapat ba i-approve pa ito ng majority ng Senate bago ma-revive o sundin na lang natin yung specific command of the Constitution? Trial by the Senate shall forthwith proceed. So I think, klaro naman yung Constitution. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hindi na lang po sa Amerika, may makikita mga dambuhalang buhawi. Nananalasan na rin yan sa iba pang bansa, gaya po sa Inner Mongolia sa China, kamakailan. Ano nga ba ang dapat gawin sakaling makaranas nito? Kuya Kim, ano na? Abot langit ang takot ng mga nakasaksi. Sa pananalasa ng isang napakalakas na buhawi, malapit sa isang geological park sa Inner Mongolia sa China. Sa lakas ng buhawi, nagliparan ng mga debris sa palibot nito. Habang kita naman kung paano nito tila hinihigop ang ulap sa kalangitan. Ayon sa ulat ng state media, wala daw nasaktan sa insidente. Ang buhawi o tornado ay sirkulasyon ng hangin na mapaminsala at nabubuo sa lupa. Resulta ito ng isang thunderstorm o malakas na bagyo. Madalas nangyayari ito sa mga patag na lugar at maaaring tumagal ng ilang minuto o di kaya ilang oras. Ang mga buhawi maaaring magdulot ng pinsala, kaya sakali man makakita nito, wag na wag itong lalapitan o hahabulin. Sa halip, magtago o sumilong sa isang matibay na struktura o gusali. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sanya Lopez is one hot Maria Clara at 29. Glowing sa kanyang pearl-inspired couture si Sanya as she welcomes her 29th birthday with grace and confidence. Talagang light like kotseng magara si Sanya with her expensive and glam aura. Ready na raw siya para sa chapters that are yet to be written. Happy birthday, Sans! Perwisyo ang idinulot ng malaking sunog sa isang bakanteng lote sa Silang, Cavite. May mga nakaiba kasing lumang gulong sa lote. Umabot sa unang alarma ang sunog na inapula ng 1 oras. At sa taya ng otoridad, humigit kumulang 50 pamilya ang apektado. 35 establisimento ang natupok. Wala namang nasawi o nasugatan at patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. Tonight is the night para sa The Big Collab Concert ng PBB Celebrity Collab Edition Housemates. Bago ang sold-out event ngayong gabi, may patikim ang ilang housemates sa kanilang fans. Alamin yan sa live na chika ni Aubrey Carampel. Aubrey. Nelson, maaga pa lang, marami ng fans ang nag-aabang dito sa Araneta Coliseum para sa The Big Collab Concert happening tonight at 8 p.m. At kita mo nga, sa likuran ko, ayan na! Yung mga fans na excited nang mapanood ang kanilang mga paboritong housemates and duos. Hataw moves, power vocals, at oozing charisma. Ilan lang yan sa mga dapat abangan sa much-anticipated sold-out The Big Collab Concert ng PBB Celebrity Collab Edition Kapuso at Kapamilya Housemates tonight. Pero bago magpasabog, may patikim muna ang ilan sa kanila mula sa sayawan, kilig, at power visuals. Nang magsama-sama sila sa isang event kahapon with other big Pinoy acts. May collab din sila off the stage. Gaya ng kaldag ni Nation Sun Will Ashley. Kasama mismo ang P-Pop Kings SB19. Game na nakipagsabayan si Will sa grupo. Comment tuloy ni Stel. SB19, Will?
Bukod pa yan sa killing moves ni Will with Michael Sager. Ang other half naman ng Team Rawi na si Ralph De Leon, dinaan tayo sa face card at charisma. Speaking of visual, top-tier pambato dyan si AZ Martinez. Evident yan sa kanyang sleek blue and cream style jacket para sa isang racing event sa Pampanga. Bukod sa face card, kilig overload ang sinerve ng big winner duo na sina Mika Salamanca at Brent Manalo. Ang mirror selfie na ito ng Team Breca na tila hawig sa selfie ng real-life couple Tom Holland and Zendaya, mayroon ng libo-libong shares and reactions. Dagdag kilig dyan ang caption ni Mika na Duo for Life, hirit ng fans. Panindigan nyo kilig namin. Pero Brent, paano naman si Mahal, aka Precious Matumbakal na si Esnir? O baka naman Brent ang endgame? O ang duo ni na Brent at Vince Maristella? 3 of Pamilya de Guzman naman ang reunited kasama si Mom Clarice de Guzman. Ang mga yan, sneak peek lang sa mga dapat abangan ngayong gabi. Dapat ding abangan ang inihandang performances ng pre-show guests, ang rising P-pop groups na Cloud7 at Rive. Nelson, nagkaroon tayo ng pagkakataong makasilip kanina sa backstage at ongoing ang rehearsals at last-minute preps ng mga housemates para sa much-awaited concert mamaya. Ito raw ang paraan nila para magpasalamat sa kanilang fans. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nelson. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Sa kabila ng mga panawagang tuluyan ng iban ang online sugal sa bansa, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan muna ng masusing pag-aaral kaugnay rito. Kaya naman pinaplano niyang bumuo na isang policy forum kasama ang ilang sektor. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mga kapwa kong senador, Krisis na kailangan solusyonan ang tingin ni Senator Erwin Tulfo sa problema ng online gambling. Kaya sa Huwebes, nakatakdang dinggin niya ng kanyang pinamumunuang Senate Committee on Games and Amusement. Pero ayon kay Tulfo, kahit pabor siya sa panawagang total ban, makikinig daw siya sa posisyon ng PAGCOR at Department of Finance sa posibleng epekto nito. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, sinabing kailangan daw munang pag-aralang mabuti ang total ban, ikonsidera ang social costs at humanap ng mga alternatibo. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata na magsugal? That's the problem. So let's solve that problem. Ayon sa Pangulo, balak daw niyang bumuo ng policy forum o malakonclave na binubuo ng iba't ibang stakeholders gaya ng PAGCOR, CBCP, mga guro, mga magulang, pulisya, mga eksperto sa addiction at iba pa. Hinihingan pa namin ng pahayag ang CBCP, Teachers Dignity Coalition at iba pang mga grupo. Pinulsuhan naman namin ang ilang mga magulang. Dapat dyan sa gobyerno natin, dapat yan ang tutukan nila kasi medyo lumala na ang online gambling sa ating bansa. Kailangan gumawa ng paraan yung mga mga opisyal. Huwag nilang bagbulag-bulagan yan kasi kahit anak nila nasa nalululun, di ba? Lahat-lahat, mahirap mayaman, nadadamay. Burahin na lang yung mga laro na yan para hindi na maabutan ng mga susultuang bata. Kasi di maiwasan yan, naglalaro na cellphone yung mga bata eh. Makikita at makikita nila yung mga apps na Ayon sa isang addiction specialist, unang hakbang sa problema ng gambling addiction ang matukoy ang mga senyales nito. Kung nagsisinungaling, masikreto o lalo na kung naghahabol ng talo. May ganun silang delusion. Na delusion na mahahabol nila and that they could master the game. Pero delusion yon kasi it's predicated upon winning like a few times out of losing siguro 10. Maaring solusyon ang biglaang pagtigil o pagiging cold turkey sa sugal. Mas pangmatagalang solusyon daw ang matukoy ang ugat ng pagkalulong. Gambling is just a symptom of a deeper wound. Usually sakit siya or condition siya ng malungkot. Problem is, na-hook sila doon, lalo silang malulungkot kasi maubos silang pera. I have seen families broken, mga ari-arian, lupa na sanla because of this. It really destroyed the social fabric na of society.
Pwede itong tugunan ng gamot o therapy, pero mahalaga rin daw sa healing process na mapalitan ito ng isang mas kapaki-pakinabang na libangan o anumang makabuluhan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Kahit mga alagang hayop, pwede ring mapuruhan ng leptospirosis, gaya ng fur baby ni Heart Evangelista na si Panda. Ang mga sintomas niyan sa mga hayop, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Sa video na in-upload ni Kapuso global fashion icon Heart Evangelista, nakakaption na isang leptospirosis survivor ang kanyang fur baby na si Panda. Nang may magtanong kung lumusong ba sa baha si Panda, sinagot ni Heart, siya ang lumusong sa baha at kasama lang daw niya sa sasakyan si Panda. Tingin daw niya baka kontaminado ang kanyang pantalon at sapatos at doon nakuha ni Panda ang bakterya. Sabi ng isang vet, delikado at nakamamatay rin sa mga hayop ang leptospirosis. Ang baboy, ang kambing, ang baka at kalabaw, kapag na-expose po sila sa baha, pwede po silang magkaroon ng leptospirosis. So lalo na po yung mga alaga nating aso po, they're highly susceptible to it. Kahit hindi lumusong sa baha, may tsansang mahawa nito kapag napasukan o napatakan ng kontaminadong baha sa mata, bibig o sugat kung meron man. Kaya kung may baha sa lugar, magpatingin sa veterinaryo para agad mabigyan ng oral prophylaxis ang mga alaga. Kabilang sa mga sintomas nito ang pananamlay, hindi pagkain at pananakit ng kalamnan. Pinakadelikadong sintomas ang hirap sa pag-ihi. Pag ganito, dapat nang pumunta sa veterinaryo. The manifestation po ng leptospirosis usually po nasa 2 weeks yon from the exposure. So, pero wag po natin hintayin na mag-develop muna ng symptoms. Kasi po, the symptoms of leptospirosis can be confused for other diseases until na-narrow down ng doktor. Makakatulong din daw ang kumpleto sa bakuna ang mga fur baby. Ang ilang fur parents, todong pag-iingat daw sa kanilang mga alaga. Hindi po papalabasin ng bahay para po hindi po siya magkasakit, magka-leptospirosis. Pagka umuulan pong ganyan, hindi po namin nilalabas. Tiis lang po sa bahay. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Thank you, Nelson. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.